Hello, magandang gabi. Wala muna akong upload ngayon. Siguro, di ba sinabi ko naman sa inyo mag-absent ako? Pero, pasundot-sundot siguro ng upload. Mga, siguro by December, normal na uli. Tsaka balik na ako sa paranormal uli. Inuubos ko lang yung kay Kulaong na content ko eh. Tapos developing kasi yung yung kaso. Then may na-scoop ako na napanood ko na yung yung ipapalabas ni MG. Ay, actually hindi ko pa napapanood yung video ni MG. Yung sa linggo, pero may preview na ako, may idea na ako kung ano yung ipapakita niya. Ibang-iba sa pinagkakakalat ni ni Kulaong ni Sir Norman. Ibang-iba yung iba yung pinagkakalat niya. 'Di ba sabi 179 counts? Eh si Sir MG na yung bahala mag-explain doon. Medyo may na ako kasi nakita namin yung kopya eh. Kinare sa amin. Tapos meron pa doon na ginagawan nila attorney him ng presentation maliban doon sa kaso ni MG, ni Sir MG. Meron pang may nasilip kami na dapat nyo rin malaman. Actually ito may decision na yun eh. May decision, di ba pinagkakalat ni Sir Norman Kulaong na yung tungkol doon sa pangalan niya. Tapos ang sinasabi niya, pumunta kayo sa korte ng tingnan niyo yung decision doon. Eh yun nga ang ginawa nila, attorney him. Eh di may bagong revelasyon na nangyari. Malapit na yun, no? Inaayos lang nila yung presentation. Basta abangan nyo, medyo maganda yung mangyayari sa mga susunod na araw. Yung may interview ni Sir MG na susunod. Kasi meron siyang may post siya sa channel niya na yung umiiyak daw. Nakausap niya over the phone na umiiyak. Tapos parang mabubuksan yung regarding kay Inay Mary Ann. Si Mary Ann Faustino Victory, yung kino-content ko lang. O nga pala, kung gusto nyo mapanood dito doon sa channel ko, may doon may section doon ng playlist eh. Yung timeline nung pagsikat ni FLM hanggang sa nakulong siya, then bumalik hanggang sa tumalikod yung mga supporter niya meron. At kung nami-miss nyo din naman yung mga ghost hunting videos ko, may mga hindi pa kinapanood, 40 videos yun eh, yung ghost hunting eh, andun sa playlist din. Tapos yung mga guestings ko, interview, may playlist din doon. Andun din yung sa Cool Pals, sa DZRH, pati doon sa Paranormal Podcast, andun din. Pwede nyong, basta tingnan nyo lang yung playlist. Gumagawa ako ng playlist ng iba eh. Tapos yung mga yung mga nagre-request dun sa, kasi araw-araw ako nakakatanggap na request yung kila Donsky. Donsky, Kuya Red, tsaka 88. Nami-miss na daw nila. Gagawa nga ako ng playlist doon kasi hindi ko na ma-react kasi yung mga bago. Kasi yung mga vlog nila, although may bagong upload, repetitive na yung iba eh. Actually yung mga dating reaction video ko, repetitive na rin. Kaya lang, kung ulitin ko na naman ulit, kasi hindi naman sila nagbabago ng style eh. Hindi sila nagbabago ng style. Tsaka yung mga videos nila Kuya Red kasi, nila Donsky, wala nang groundbreaking doon. Kumbaga, wala na sila yung
wala na silang effort gumawa ng video, yung may magpapa-costume ng white lady, yung ganun. Wala nang ganun eh. Hindi katulad nung dati, di ba, ano, effort sila na magpa-costume tapos bigla may lilitaw na white lady. Hindi na ganun eh. Hindi na siya ganun katulad nung dati. Ano pa ba? Ano pa ba yung mga nababasa ko doon sa comment? May mga sinasagot ako sa mga comments na ano eh, na yung ano ba yun, yung regarding kay FLM, yung sinasabi na nauumay na daw. Sinasamantala ko lang yung chance kasi mainit yung ano, yung issue. Yung mga hindi nyo napanood dati noong mga panahon namin kasi nag-start kami ng 2020 eh, ina-unload ko uli para yung mga bagong makakapanood naiintindihan kung ano yung pinaglalaban. Tapos sa Facebook, alam ko pa si Mono, si Nico David eh. Umaano si Nico David, parang nagki-cryptic message siya. Iba kaaway ni Makagago yun. Nagki-cryptic message siya na ano, na fake nga daw yung, ay hindi naman fake, scripted daw yung ano, yung laban, yung sagutan. Ang inaano nila, yun nga yung nangyari, yung number 1, nasagot ko na ito eh, yung nireakan ni ano, ni Caillou, Kamatis Analysis Unit. Ilalagay ko yung link dyan sa baba. Yung sinasabi na scripted daw. Kasi nga 'di ba, parang nagdesisyon si Sir MG na magkaroon ng event yung kasama si Merck na 500,000 yung pusta makikipagsuntukan kay Casper. Doon nag-start yun eh, parang inisip ng mga tao na scripted nga. Pero nasagot ko na yun na hindi talaga siya scripted. Meron nga ako hinamon eh, 100. May nagkalat kasi na nakita niya daw, nag-live daw si Fuji News. Nakita daw si Sir Norman Culaong dun sa live. Sabi kong gano'n, kung mapapatunayan mo yan, pustahan tayo 100,000. Pag napatunayan mo nandun si Sir Norman Culaong dun sa live ni Fuji News na nag-live, may 100,000 siya. Kapag hindi niya napatunayan, may 100,000 sa kanya. Di ba? Pag nanalo siya, may 100,000 pa siya, tapos may magsasara pa ako ng channel. Hindi to scripted. Maaaring yung move ni Sir MG kasi, sa kanya yun, sanay na siya dun eh. Kung yun man ay pagkakakitaan, YouTuber kasi yung tao eh. Kaya mag-iisip talaga yun ng ano, ng way para ma-maximize niya yung ano, yung nangyayari. Hindi naman bawal yun. Hindi naman nakakabawas ng credibility yun eh. Yung paniningin, lalo na yung doon sa video niya. Kasi kung gusto niyo naman panoorin yun, edi magbayad kayo. Kung ayaw naman, edi hindi. Diba? Hindi naman bawal yun. Hindi naman pambubudol yun eh. Ngayon, diba, ang pambubudol kasi yung maniningil ka ng pera tapos hindi mo naman i-fulfill yung binayad sa masisiyahan kayo doon sa resulta. Doon sa yung mga nagbayad ng membership kay Sir MD, matatawa kayo. May twist dun sa kaso. May twist dun sa kaso, 'di ba? Sabi 179, 'di ba? 179 yung count ng kaso. Pagka nilabas si Sir MD, lahat kayo magtatawanan. Feeling ko lang magtatawanan kayo pagka napanood nyo yun. Pati nga kami natawa kami nung in-explain sa amin yung
Pero yung regarding sa kaso ni MG kasi, labas kami dun eh. Siya yung magdi-discuss nun. After maglabas ni Sir MG nung kanyang, yung may paywall niya, may piniprepare naman yung sa amin, yung sa headed by Attorney Him, yung decision ng korte. Decision siya ng korte, no? Na makikita doon yung tungkol doon sa real identity niya. Diba? Inuulit ko, yung diba ang sabi niya noon, para mapatunayan yun na... Kasi ang pinagmamalaki niya, diba, na ano siya sa anti-alias law, na parang na-absolto siya, yun yata yung ano eh. Na-absolto siya sa anti-alias law. Tapos, ano ba yun? Na-absolto siya sa anti-alias law. Tapos sinasabi niya, totoong Marcos na siya dahil na-absolto siya sa anti-alias law. Yun ang sinasabi niya, no? Ngayon, basta may twist doon. Inaayos lang ni Atty. Him eh. Hindi ko lang, dapat ang mag-i-explain ng abogado eh. Pero ipapublish yun sa video na. Ang pagkakaalam ko, gagawa ng generic na video. Then kanya-kanya kami magre-react. Yun lang, abangan nyo yun. So yun lang muna, no. Ngayon, medyo, baka bukas hanggang bukas o hanggang katapusan, medyo mahina ako mag-upload kasi marami akong asikasuhin. Ha? Maraming salamat sa suporta. Tapos, kung may video kayo na worthy na kahit pa isa-isa, mag-PM kayo sa Bungo TV FB page, ha? Magandang gabi sa inyo lahat. Yan lang. Bye-bye.